bawat isa, aming mga kapatid. Muli kami ay nagbabalik para sa isang mini vlog. Grabe, nakakamiss naman ng bawat isa. Though parang 2 weeks ago lang nagkaroon tayo ng not so mini vlog na na-enjoy ng bawat isa. And praise God, natapos na natin ang ating election. Ano po. And sobrang na-miss namin kayo. Parang payakap nga mga kapatid. Ayan, pag na-miss mo yung tao, di kaya yung kaibigan mo, di ba? Gustong-gusto natin sila salubungin ng pagyakap, ano. So, ngayon wala nang patumpik-tumpik pa. Gusto yung guest for today's video, ano po. Siya po ay estudyante din po ng PTS at excited ako na ma-meet niyo po siya at makausap sa ating topic sa hapon na ito. Walang iba kundi si Ann! Hi! Yay! Welcome sa ating mini vlog. Ayan. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon for this opportunity na makita ka at makausap ka sa ating topic ngayon. No, grabe naman, napaka-warm naman ng hug na yon, ng embrace na yon sa akin. Yes! Maraming salamat po sa pag-invite dito sa CECE TV. So, I'm blessed na maka-join and ma-experience yung bagay na to. Once in a lifetime. And more to come! Yes! Yes! Amazing! Yeah, so magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood, subscriber, and follower ng CECE TV. Yan, I'm sure meron tayong mga kakilala lalo ka na Yes. malamang sa alamang nakatutok ngayon, no, na nanonood na para mapakinggan yung ating pag-uusapan. No? So, super sweet ni Ann, ano po, para salubungin tayo ng isang warm embrace na yun. And speaking of the word embrace, para sa iyo, Ann, ano ba ang kahulugan ng salitang embrace? Or ano para sa iyo ang salitang embrace? So, pag naririnig ko yung word na embrace, dalawang bagay pumapasok sa isip ko. Yung una is affection. Yun nga yung sinabi niya po, Teacher Crystal, na yung pag-gesture natin, ang pagyakap natin sa mga mahal natin sa buhay, hindi dun sa mga bago nating kakilala. And yung pangalawa, it's more on sa pag-accept ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi we have to embrace that and accept yung mga bagay for us to grow. Yes! High five tayo! Bongga! Short but precise and meaningful. Totoo naman, ano yan eh. Yan yung verb of the day natin or yung ating action word sa ating mini vlog na yun. Ano? At ang pagyakap ay isang kilos or gesture of holding tightly yung isang tao. Hindi yung nakakasakal naman, no? Pero yung something na sakto lang yan, no? Na i-hold mo siya with affection, ano. And it is as well a term that we can use when we're facing something that we need to, na harapin talaga or tanggapin. So, tamang-tama ang sagot. Pasok na pasok sa banga! Amazing! And speaking of that, kasi alam ko naghano ka eh, na sa pag-workout ka ng mga papers mo, ano, and it is probably challenging for you na harapin yung mga papers at yung mga requirements kasi patapos nitong semester na to, no? And hindi lang naman yun yung challenges sa life natin. Of course, as a student, isa yun. Pero in general, madami tayong hinaharap na pagsubok, na mga problems or challenges, trials, ano. And pag gagamitin natin yung salitang embrace sa ganung pagkakataon, paano mo i-embrace yung isang challenge sa iyong buhay? Or kung merong parang papasok ka sa isang bagong yugto ng buhay mo or let's say yung transition sa life. So, thank you for that Wonderful question! Yung mga challenges, syempre normal sa atin na nararanasan natin yung mga challenges and even yung transition nga kung yung nasabi mo. First thing na ginagawa ko is ina-acknowledge ko yung kung ano yung sitwasyon. Kasi kung hindi natin i-acknowledge kung ano yung situation na meron tayo, mahihirapan natin na embrace. Kung i-deny natin na this is our reality. So, mahihirapan tayo. So, first, we have to acknowledge kung ano yung mga challenges and yung mga transition, yung reality ng life natin ngayon. And after that, you can embrace. Embrace yung mga pag-transition na kailangan natin gawin. And from that, malalaman mo na kung ano yung mga steps na
na kailangan kong gawin para ma-overcome ko to or ma-sustain ko yung bagay na to. Kung yung transitioning period na niya from one thing to another. And from that, growth happened. Yes, tamang-tama. Anong year ka na ba ngayon? Second year. Second year! O, patapos na yung chapter ng, ng second year, second semester. Ta-transition ka na in becoming third year, tama? So, may panibagong subjects, probably panibagong professors, or panibagong aralin, di ba? And that can be challenging sa atin, And yun din nga, sa sinabi mo, malalaman natin yung steps, tama yun. Kasi kung hindi natin yun haharapin, hindi natin yun i-accept. Kasi kapag nag-hug tayo, nire-receive natin, di ba? Paano tayo mag-grow nga yan, di ba? So, nananatili tayo dun sa comfort zone. Minsan, nandyan na yung opportunity sa'yo, hindi mo lang niyayakap, di ba? Or natatakot ka kasi nga, dun ka lang sasanay ka na or dun sa komportable ka. Pero, once you embrace that new chapter of your life or nagta-transition ka, meron ka pang madidiscover sa sarili mo. Pagdating naman sa challenges or sa problema, paano mo siya haharapin? Paano matatapos yun? Paano mag-i-end yun? Paano mo siya masusol kung hindi mo siya willing na harapin? Kailangan mo talaga siyang, yakapin ka dito! Ano ka? Love na love kita. Solusyon, ganun. So, kailangan natin yung yakapin para makita natin yung napaka-wonderful na yung answer for that. Pangalawang tanong. May susunod pa akong tanong. So, dahil doon, alam mo na, sa sarili mo, alam na natin sa sarili natin. Please comment down below, kayo naman po, in your own opinion or sarili niyong reflection, paano niyo po i-embrace yung isang challenge sa buhay niyo or transition sa buhay niyo. Ikaw, sa life mo, sa buhay mo, pwedeng sa family, sa ministry, sa church, or sa school, ano yung naging sitwasyon sa buhay mo na sa tingin mo nagbigay ng impact sa'yo? Or na-develop ka, or masasabi mo nag-grow ka talaga dahil in-embrace mo? Siguro isang remarkable thing po na naranasan ko is nung namatay yung father ko. So, syempre, nauna na kasing nawalan si mama. So yun, yung biglang transition na parang ikaw na yung head of the family na. Tapos, kasi eldest po ako yun. So, yan. So, yung mga kapatid ko, hindi naman malalayo yung age gap namin. Pero yung feeling na, biglang ikaw na yung yung head, yung ganun. Pero, I'm grateful kasi, believer na ako nung nangyari. Praise the Lord. Na, despite nung na nawalan si Papa, ganyan, meron akong Lord na natatakbuhan. Na siya talagang tunay na Father nating lahat. So, yun yung bagay na every time na, may mga times na nanghihina pa rin ako na, Lord, anong gagawin ko dito? Siyempre, mga nagta-transition din sila From their youth na naging, young adult na sila, mga young pro din sila. Tapos, syempre, yung relationships. Tapos, hindi ko alam kung paano sila i-handle ng mga ganun bagay. Pero, I'm grateful sa Lord kasi siya yung nagbibigay sa akin na parang paano ko sila i-handle. Paano yung mindset, yung insight pag nagtatanong sila sa akin, ate, anong pwede kong gawin dito? Pag nanghihingi sila ng opinion nila about yung mga pinagdadaanan nila. So, yun, isang bagay na in-embrace ko na I'm yung head ng family, but the Lord is the head of our family talaga. Wow! Napaka-sofer pa yan. Ang ganda ng sagot mo. I can relate to that, no? Pero, bago ko i-relate sa sarili ko, charis lang. Nakita ko dun na in-apply mo yung how ng pag-embrace sa challenge ng buhay. Kasi, inalam mo kung paano yung gagawin mo dun sa sitwasyon. Ibig sabihin, of course, alam mo si Lord
pinaka-head, di ba? So, I do believe you ask wisdom from the Lord and guidance kung ano yung dapat gagawin. And I believe that He gave you the wisdom. Because look at you, di ba? You are striving and working hard and studying hard for your family and for the glory of our Lord. I can relate to that because my father died as well 7 years ago. So, mahirap talaga yung sitwasyon. Pero, kailangan nating yakapin yun. Kailangan nating harapin yung realidad na ito na yung sitwasyon natin ngayon. At ang kailangan natin gawin is to move forward. And by God's grace and help, is I do believe na binibigyan niya tayo ng wisdom sa kung paano tayo dapat magdesisyon, ano yung mga dapat natin gawin. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas, no? Na harapin kung ano man yung ating sitwasyon o yung hirap. Mas mahirap talaga, sa totoo lang, maging isang panalong tinapay. Amazing. And last, yes! Charis lang. Hindi naman, pero, kumbaga, ayun nga, na share mo yung ganung pagharap. Yung pwede nating i-encourage sa mga tao pagdating sa pag-embrace. Anong pwede natin iwan sa kanila? So, yung may mga bagay na hindi talaga natin maiiwasan, mga challenges and mga transitions ng buhay natin. Pero one thing na kailangan natin gawin is to embrace that. Kailangan natin harapin talaga kung ano yung mga bagay na yun. And from that, we can learn na mag-grow yung faith natin. And while embracing that situation, trust God talaga. Kasi kahit anong mangyari, you know na si Lord hindi ka na iiwan. Sasaluhin ka ng Panginoon. He will embrace us sa lahat ng pagdadaanan at pinagdadaanan natin sa ating buhay. Wow! Napaka-solid no? So, sa akin siguro yung maiiwan ko sa bawat isa sa atin is doon po makikita yung pagyakap din ng Panginoon sa buhay natin. Because hindi natin makakayanang yakapin yung isang sitwasyon kung hindi natin nakita yung pagyakap ng Diyos din sa atin. Ang key verse ko dyan is yung Psalm 23:4. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Thou rod and thy staff will comfort me. Diba? So, ang pagyakap kasi, di ba kapag once na niyakap tayo, meron tayong feeling na warm, comforting siya, at peace ka, at the same time, feeling mo yung safe ka. No? Ano yung yakap is sakto lang. Para masabi mo talagang yakap siya. Kasi walang yakap na loose. Pag hindi na yung yakap, parang awkward na ganyan ka lang na. So, pag masyadong maluwa, para naman feeling mo, hindi ka ganun ka. Parang hindi mo masyadong ramdam. Or yung pati yung safety, Pag sobrang higpit naman, pambihira naman, yakap pa ba ito? O ano na to, torture na ba ito? Diba? Parang masyado namang nakakasakal. Diba? Yung parang controlling na, parang, kumbaga, nasasakal ka na. Ganun yung pakiramdam. Pero yung yakap, talaga, dun mo mararamdaman yung peace, yung comfort at yung safety. Which is, yun yung nararamdaman natin sa Panginoon Diyos. Yung pag-ibig niya pa nga lang sa atin, yung unconditional love niya pa lang sa atin. Sa mga pagkakataon na feeling natin nandun tayo sa dark moments ng buhay natin, alam natin, nare-remind tayo of the goodness of our God and His love to us. And yung liwanag ng ating Panginoon na ay meron kang masasandalan, meron kang refuge, meron kang strength. At yun yung nagbibigay sa'yo ng comfort na ay, hindi ako nag-iisa, diba? Laban lang, girl. Laban lang, ganyan. At ayun, yung grace ng Panginoon lagi sa buhay natin. Sobrang salamat sa Panginoon kasi alam natin na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. So, lagi tayong may yakap sa Panginoon Diyos. And, kung tayo ay may ganong experience sa Panginoon, extend din natin yun. If someone is in need, if someone is in, alam mo yun, yung nalulungkot, no? Yung sobrang
hindi natin alam, nakakaramdam ng matinding kalungkutan, may problema pala. Kahit yung simpleng tatik, hindi kaya pagyakap, sister, brother, kumusta ka? Di ba? Sarap sa pakiramdam, malaking bagay na yun no? Na nandyan ka din to give comfort din dun sa tao. Yung sympathy mo, di ba, nandun. So, salamat sa Panginoon sa kanyang pagyakap at sa yakap din natin sa di ba? Ang galing! Ang galing ng Panginoon. Meron tayong ganung gesture ng mga tao para maparating natin yung ating sympathy sa kanila. No? And salamat, Ann, sa pagpapaunlak. Ay, pagpapaunlak! Sa ating mini vlog. Yes! Amazing. So, sobrang grateful kami dahil nakasama ka namin ngayon. And please po, don't forget to comment down below. Babasahin po namin yan. And masaya po kaming malaman kung ano ang embrace sa buhay ninyo at kung paano kayo in-embrace ng Panginoon din sa buhay niya. Hanggang sa muli, sa aming susunod na mini vlog, tayo ay sabay-sabay na mag-hashtag Values Education for the next generation. Bye!